Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung naganap na paghuli ng bitag with Ben Tulfo sa mga gold scammer noong mga nakaraang taon sa Metro Manila. Kasi laganap ito dito sa Mindanao. Ngayon ay tumawid na papuntang Luzon at Metro Manila ang scam niyan. Kaya ayon sa mga balita ay gumagana na naman. Mukhang nag-umpisa na naman itong pangbudol-budol ng gold bars, kaya pinalabas ko ang video na ito courtesy sa atin ng Bitag. Narito ang video, atin panoorin. Itinuturing na international modus ang gold bar scam. This is what they've been looking for. This is what brought them from China to Ghana. Mahigit 5 dekada nang namamayagpag ang panloloko ito sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Iraq, China, Africa, at ngayon sa Pilipinas. Okay, so itong modus ayon sa narinig ko, itong grupo na ito ay hindi pala talaga ito mga Pilipino. Ito yung tinatawag na grupo na scammers na Asian Connections. At ang mga ano daw dito, talagang nangunguna ay mga Chinese pa rin daw ang mga gumagawa niyan. At kumukuha lang sila sa kanilang modus. Kumukuha sila ng mga local miners, yung mga nagmimina lang ng ano, ng tinatawag small scale mining, yung naghukay lang. Para maniwala ang mga tao na talagang yung ginto ay galing sa mina. Yung isang modus naman ay kumukuha sila ng mga katutubo. At ayon sa kwento ay nakuha daw ng katutubo sa loob ng kuweba dahil palagi silang pumupunta ng kuweba. Kaya marami rin ang naniniwala. Kaya yung modus na yan na gumagamit ng katutubo ay medyo nabibenta siya kasi may katutubo. Yung katutubo naman, ayon sa narinig ko ay yung kinuha nilang mga katutubo ay walang alam na scam pala yung gold. Akala rin ng katutubo na totoo. Pero yung kwento ay gawa-gawa lamang na nakuha sa kuweba. Mga kababayan, hanggang ngayon sa Mindanao, dito sa amin ay mayroon pa rin ganyan na katutubo ang ginagamit at pinapunta pa kami sa bundok ay huwag kayong pumunta sa bundok mga kababayan. Pag niyaya kayo na titingnan sa loob ng kuweba ay huwag kayong sumama doon. Siguradong hindi kayo makakabalik. Siguradong itatali kayo doon sa puno ng kahoy. Kaya yung mga scam na yan ay napakaraming style ngayon na hindi na nila ginagamit yung lumang style. Meron na silang mga lumang style ngayon na talagang maengganyo tayo. Kaya ingat kayo. Okay, patuloy tayo dito sa video ng Bitag. Yan kasing ganyang modus matagal na, paulit-ulit lang. Kaya lang siguro dahil sa kagustuhan rin ng ating mga kababayan na pumita ng malaking sa biglaang paraan, kaya sila napaparahuyo sa ganyang klase ng mga sindikato, iba't ibang estilo ng panloloko. Dekada 50 na magumpisang mamayagpag ang estilong panglolokong ito. Karaniwang mga negosyante at may perang tao sa probinsya ang pinipiling bibiktimahin ng sindikato. Okay, ang inuuna talaga nila nito kasi kasama dito ang budol-budol Ang inuuna nila ay yung mga katulad ng aking ina ay naluko ng ganyan. Nilapitan siya at nabudol-budol siya ng ganyang mga nagbebenta ng ginto. Kaya ang nilalapitan nila yung may mga edad na yung mga retired, kasi alam nila na kapag retired professional ay mayroong mga naipon yan. Yun ang kanilang nilalapitan. At meron silang ano diyan parang tinatawag na talent scout, yung tagatingin, tagahanap kung sinong biktimahin. Kumpleto yan. At meron silang taga-sell stock, yung gumagawa ng sell stock para maniwala ka. Isa sa paraan nila diyan ay sasabihin nila na napanaginipan daw ang numero mo sa cellphone. Kaya ka natawagan nila. Yun, napanaginipan daw na ikaw yung tutulong dahil mabait ka daw sa kanila. Kaya minsan naniniwala ka na baka totoo, di ba? Lalo na mapanood mo yung
makita mo yung daladala na gold bar na makintab, yun pala ay piking-piki. Okay, patuloy tayo dito sa video. Karaniwan na bibiktima nito yung mga negosyante. Siyempre, yun yung may mga pera. Pero hindi nila kinikilala yan at they don't discriminate. Kahit may hirap, binibiktima rin nila. Pero talaga, ang kalimitan, yung mga negosyante at saka yung may mga pera. Ilan sa mga players ng sindikato ang financier, middleman, spotter at maging ilang miyembro ng katutubong nagpapanggap na trabahante sa minahan ng ginto. Ito po yung gold bar na binigay nila sa akin. Kapalit po nung 50,000 na pera ko po. Ito po yun. Na sabi po nila, kasama ko po silang magdadala sa Manila. Bilang katibayan ng totoo daw ang ginto, sinamahan pa ng miyembro ng sindikato si Rose sa isang alahera. Okay, ito naman dito, mga kababayan, talagang mabudol-budol yung walang alam. Kasi yung dala nila na ginto na maliit na piraso, yun talaga ay tunay na ginto na kanilang tinapyas o tinunaw na magmukhang galing dyan sa gold bar. Okay, talagang gumastos din sila pero mas malaki yung hiningi nila eh. Halimbawa, yung piraso na tinesting, 22 carats, ay may timbang lamang na 1 gramo. Magkano ba ang gramo ngayon? Nasa mga 6,000 mahigit ang gramo ng ginto. Ngayon, pag ipatesting yun, 1 gramo, di ba 6,000? Pero hihingi sila Hihingi sila ng mas malaki sa 1 gramo na halaga. Hihingi sila ng 50,000, 20,000. Kaya doon pa lamang lugi ka na. Yung binigay sa iyo na kasing laki ng munggo ay halaga lamang na 6,000. Tapos yung binayad mo ay 20 or 15. Kaya lugi ka na sa unang testing pa lang lugi ka na. Ngayon, akala mo galing talaga sa gold bar na yan yung ginto. Kasi parang magkakulay, tsaka yung hugis ay parang nilagari din. Kaya mabudol ka talaga dito sa style nila. Pero ngayon, marami nang nakakaalam nito pero marami pa rin ang hindi nakakaalam nito na estilo mga kababayan. Kasi pag makita natin yung kumikinang na ginto, ay parang ma-hypnotize na tayo, ma-mesmerize, at hindi na tayo makapag-isip ng matino o maganda. Okay, kaya ito, pagkatapos ng babae magpa-testing, ay naniwala siya, malaki ang paniniwala na totoo ang gold bar. Dahil nga, alahira eh. Yung sabi naman ng iba ay, kakuntsaba daw yung alahira, hindi yung kakuntsaba. Yung talagang dinala na ginto ay totoo, pero maliit na piraso lang. Walang alam diyan ang alahira. Ang ginawa niya ay mag-asay lamang. Kaya hindi kakuntsaba yung alahira diyan. Yung dala ng babae na malaking piraso, ito kalahating piraso ng gold bar, ay talagang buronsi lang yan, tanso. Kaya nga nasabi na natanso ka. Yan yung expression noong 1990s eh. Natanso ka. Ayan. Kasi tanso yung mga binibentang gold bars. Okay, patuloy tayo sa napakalungkot na kwento dito sa babae. Imbis na maka-profit siya galing sa gold bar ay naubos ang kanyang pera. Ito ang video, balik tayo. Para ipaestima ang tunay na halaga ng kapirasong ginto. Nung pina-check po namin yun sa Cebuana, 21 to 22K. So parang, nabuhayan po talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, sana totoo nga. Nung pangalawang namin, may pinakita siyang maliit. Nang hingi po siya ng 10,000. Nagbigay na naman po ako. Chinek na naman uli namin, 18K naman. Sabi niya kasi, sa iba raw na, ibang bar daw po yung pinagkuhanan. Ayun, ito, mga mga 5 taon na ang video na to. So, ang gramo noon ay nasa 3,000 pa siguro or 2,000 ang per gram. Tapos ang hiningi sa kanya ay 10,000. So lugi siya ng almost times 4 ang pagkalugi niya sa yung gamunggo lamang na laki na parang munggo lang ang laki ng 1 gram ay binabayaran niya ng 10,000 dahil nga nabudol na siya na akala niya yung hawak niya na yung kalahating bar
ay totoo. Kaya, ayan mga kababayan, talagang mabudol ka dyan kapag magipag-usap ka sa mga taong ito. Kasi alam nila yung gagamitin nila na linya para maano yung mind mo, masisira yung utak mo. Okay, balik tayo sa video ng bitag. At saka Sumatra. So naniwala na naman ako. Matapos mapasakamay ang ginto, inakala ni Rose na ayos na ang lahat. Akala ko okay na po eh. Wala nang magiging problema eh. Dahil ni-expect ko po talaga na totoo yung gold bar na nasa akin. Nung nadala na namin sa Maynila, Ayan na. pina-check na po namin sa pawn shop ulit. Umusok po siya. Natanso, So, sabi natanso. sa akin, hindi raw siya totoo. Ayan, so natanso ang ali. Kaya nga ang ano ngayon, ang mga pawn shop kapag nagpaasay ka ng gold bar ay hindi na nila inaasay. Kasi maano sila pati sila ay madamay sa ano na yan eh. Pati sila ay lalapitan ng pulis eh. At tatanungin, kaya kapag gold bars dinala mo sa pawn shop, hindi na sila magti-testing yan. Kasi baka or alam nila na yan ay talagang scam, modus ng mga scammer. Kasi bakit nagkaroon ka ng isang gold bar, di ba? Sabihin sa treasure hunting. Siyempre yung mga treasure hunter ngayon ay alam na nila ang gagawin. Kapag makahukay sila ng gold bar ay tutunawin yan muli. I-resize at gagawa ng mga hulma. Merong nabibili ngayon ng mga hulma eh, mga katiyets. Kapag nakahukay kayo ng gold bar, tunawin nyo at bumili kayo ng mga hulma katulad ng hugis na medalyon na cross, di ba? Yung cross na medalyon o iba pang klaseng medalyon. Merong nabibili noon. Ibubuhos nyo lang yung ano nyo, yung tinunaw nyo na ginto ay meron na kayong mga medalyon na malalaki. At hindi na malalaman na galing yan sa gold bar ng Yamashita. Kasi kahit totoong gold bar dalhin mo doon eh, ay i-report ka sa pulis eh. Itawag yan ng pulis ng mga alahira. Kung mapatunayan nila na tunay yung dala mong gold bar ay yari ka pa rin eh, mga katiyats. Kaya wag kayong lumapit sa pawn shop kung hindi pa na remelt or na resize itong inyong mga nahukay. Okay, so ito, kawawa tong babae dito, umiyak ko. Ayan, umiyak siya. Pero, hindi nagtagal eh. Sa tulong ng bitag, Ben Tulfo. Kudos kay Ben Tulfo sa magandang gawain ng bitag, kung saan ay tinutugis talaga nila tong ano eh. Gumastos talaga ang bitag eh. At tinugis itong mga scammer sa Luzon. Parting Luzon to eh. Karamihan ng gold scam na bareta involved dito sa amin parte. Sa Mindanao, maraming magaling gumawa ng gold bars dito. Pero kalaunan ay nakarating ng ano eh. Pagdating ng 90s to 2000, ay diyan na sa Maynila lumipat yung mga scammer galing dito. Pero marami pa rin hanggang ngayon dito. Kaya nagkalat yung mga tingga na gold bar dito eh. Mga kababayan, grabe. Grabing na-scam noon, marami. 1980s, 1990s to year 2000, yan yung mga taon na ang mga tao ay nabudol-budol ng gold bars na yan. So ito na, tingnan natin, panoorin natin live ang ginawa ng bitag sa paghuli nitong scammer. Ako na lang po nun, halos 100,000, mahigit na lang po. Hoy! Hoy, kasama puti! Hoy! Maupo ka muna dito, Wala ka lang ha? NBI to, NBI! Likod. Kinanta ng suspect ang estilo ng kanilang modus. Ayan, so huli ang suspect ko. Ito, huli siya. At ikinanta kay Ben Tulfo, ito yung mukha ng isa sa, ayan Kinanta niya kay Ben Tulfo ang kanilang modus kung paano
paano umpisahan nila ang pagbudol sa kanilang biktima. Mag-asawa pala to eh. Marami sila diyan. Kasi ano yan, merong taga-survey, and then merong tumatawag sa cellphone, at iba yung magipagkita. Yung magipagkita, yun yung malakas ang loob. Yung tumatawag sa cellphone, yun yung takot. Yung taga-survey ay iba rin yun. Kasi ano yan eh, network yan eh noon. Malaking network yan ng mga scammer, hindi lang yan mga Pilipino. Karamihan daw diyan ay Inchik at meron ding mga Cambodian. Kaya tinatawag na Asian Connection na parang mafia ng gold bar. At hindi lang Pilipinas na biktima nila, hanggang Thailand, Malaysia, Singapore, umabot daw yan ng Amerika, sabi ni Ben Tulfo. Kahit sa Amerika ay nag-operate sila doon at marami rin ang nabudol sa Amerika eh. Kasi wala namang gumagawa talaga ng peke sa Amerika. Kaya akala ng mga Amerikano, totoo. Na magic sila eh. Minamagic. Kaya nabudol sila. Pero hindi nagtagal ang budol modus na ito eh. Mga kababayan, di ba? Pagdating ng year 2000 ay unti-unti nang namulat ang mata ng mamamayan na mayroon palang modus na picking gold bars. Okay, kaya sa tulong na rin ng ating channel ngayon, ay baka mayroon pang hindi nakakaalam ng modus na ito. Ma'am, sir, ito po yung modus. Kaya kapag may tatawag sa inyo na magbenta ng gold bar, huwag kayong maniwala. Sabihin nila na treasure hunter, ay huwag kayong maniwala. Meron akong isang kaibigan na mayaman eh, taga Hong Kong, naniniwala siya na naukay daw yung gold bar ng yung lumalapit sa kanya, nagipagkaibigan. Sabi ko, walang ipapakitang gold bar. Kasi ang isang gold bar ngayon ay nasa 18 million ng halaga. Bakit mo ipapakita yan? Baka ma-NBI ka pa, mahuli ka pa eh. Bawal humawak ng mga gold bars na hinukay na galing sa giyera. Yan ay pagmamayari pa rin ng gobyerno ng Pilipinas ayon sa batas. Kaya kapag nalaman na mayroon kang hawak ng gold bar ng Yamashita, huliin ka talaga. Kasi 18 million yan eh. Parang hinold up ka eh. Mga kababayan. Kaya hindi totoo yung magsasabi na mayroon kaming tinatago na gold bar. Bakit itatago nyo yun? Alam nyo naman paano tunawin yan at ibenta ng paunti-unti. Di ba kaya common sense na lang yan na wala talagang gold bar na solido na malaki na isang buo. Kasi tinutunaw talaga yan ng mga nakakuha ng mga treasure hunter na wais. Ay imposible na dadalin mo yan, may marka pa na di ba? May marka pa na Sumatra, Java, at kung ano pang marka ng gold bar na yan. Tapos dalhin mo doon sa dalhin mo kung saan mo ibenta. Kapag nabasa yun na, uy, Sumatra to Yamashita treasure to, ay paglabas mo ng gusali, ay timbog ka, di ba? Puldapin ka, ulidap ka, mga kababayan, mga katiyats. Kaya ingat kayo sa modus na ito, the budol scam ng mga gold bars. Alam nyo na kung anong mga estilo, kaya wag na magpaluko. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.